Iniulat na sa isang malaking pagbabago, nagkaroon ng harapang pagpupulong ang UAE at Iran sa pagitan ng matataas na opisyal na pambansang seguridad sa unang pagkakataon mula na magsimula ang digmaan. Ayon sa Bloomberg, naganap ang pagpupulong ngayong linggo habang kinikilala ng dalawang bansa ang kahalagahan ng pagpapakaalma sa ugnayan. Kasama natin si Ahmed Kusay, political consultant ng Kusay Associates mula Bahrain para pag-usapan ito. Ahmed, kung totoo ito, anong ibig sabihin? Ang UAE naman ang mas madalas apakihin ng Iran kaysa iba sa rehiyon. Malakas ang kanilang paninindigan sa pagkondenya sa Iran at pagsuporta hindi lang sa Washington, kundi pati na rin sa Israel. Kaya bakit kailangan magkaroon ng harapang pagpupulong tungkol sa seguridad kasama ang Tehran ngayon? May dalawang kwento dito. Una, kung pakikinggan natin ang panig ng Iran, gusto nilang makita ng lahat na panalo sila rito. Habang sa totoo lang, maraming bagay na kailangan pagkasunduan at ayusin ng dalawang bansa. Hindi militar ang tinutukoy ko, kundi ekonomiya. Sa nakalipas na hindi bababa sa 20 taon, ang United Arab Emirates lang ang nagsilbing tanging puwang ng Iran para makahinga sa usaping pang-ekonomiya. Dahil sa matinding atake, kailangan nilang bawasan ang tensyon. Siyempre, hindi ito madaling gawin, hindi rin madaling lampasan, pero ito ang tamang direksyon. Ang United Arab Emirates, hindi ako sigurado sa pulong na yon. Kinakatawan ba nito ang United Arab Emirates lang o pati na rin ang pananaw ng Gulf? Sa kabilang banda o kung titingnan natin sa ibang pananaw, hindi maganda para sa mga bansa sa Gulf na yon na magpaubaya sa Iran ng paisa-isa. Isa iyon sa mga bagay na gustong ipakita ng Iran. Noon, nag-leak sila ng impormasyon na nagpapatunay na mali ang sinasabing nakikipag-usap sa kanila ang Qatar ng paisa-isa. Kaya kung gagawin nila ulit yon, tingin ko hindi ito epektibo. Pero sa totoo lang, umaasa tayong lahat na umuusad ang mga bagay-bagay, lalo na sa paglala ng mga hakbang ng Iran nitong nakaraang 1 linggo sa Qatar, sa Bahrain, kung saan ako naroroon na yon, at sa Kuwait. Sinabi ng Bahrain na nagpakawala ang Iran ng 36 na drone ngayong umaga. Isang 11 taong gulang na batang babae ang bahagyang nasugatan sa bumagsak na debris. Ibig kong sabihin, Ahmed, ipinagpapatuloy ba ng Bahrain ang kanilang mga pananggalang na hakbang o may mga isinasalang-alang na bang mga opensibong hakbang o ibang mga pampulitikang galaw para labanan ang Iran? Nagbago ba ang kanilang pag-iisip o estratehiya ngayon? Ang paninindigan ng Bahrain na yon, katulad ng iba pang mga estado sa Gulpo, ay itinuturing na iisa. Siyempre, sa palagay ko, based sa sinabi mo, hindi dapat ipagpatuloy ng Bahrain ang kanilang paninindigan. At nakita ko ang maraming pagbabago nitong nakaraang 3 buwan, lalo na simula noong Abril sa Security Council, United Nations at European Union. Maraming naging hakbang. Pero pagdating sa usapin ng sagot o pagganti, hindi ito magiging ganoon kadali. Dahil tayo bilang mga estado sa Gulpo, at dito partikular akong tumutukoy sa Bahrain, wala tayong kalakihan kumpara sa Iran. Wala rin tayong ganitong estratehikong posisyon. Nasa unahan tayo, pati na rin sa usapin ng lakas militar. Bilang maliit na bansa, dapat nating pag-isipan at dahan-dahanin ang bawat kilos. At ano ang mangyayari kung magpatuloy ang pag-atake ng Iran sa mga estado sa Gulpo? Ano ang gagawin nila habang patuloy na tina-target ng Iran ang ilan sa mga kaalyado ng US ng direkta? Tulad ng nabanggit mo, ibig kong sabihin, ang pananatiling pasibo sa kabuuan ay hindi magiging maganda para sa lahat. At dito, tinutukoy ko ang mga estado sa Gulpo. Kung pag-uusapan ang susunod na hakbang, napag-usapan na natin dito sa programang ito ilang linggo nang nakalipas ang parehong leak mula sa Wall Street Journal. Pinag-uusapan ng Saudi Arabia at United Arab Emirates na diumano'y gumagante at binobomba ang Iran. Wala pang kumpirmasyon pero sa tingin ko, kumikilos na ang mga estado sa Gulpo para sa ibang opsyon at hindi lang nagtatanggol. Ahmed Guzay, natutuwa kaming makasama ka sa 24 News English at pinahahalagahan ka namin.